umaga po, Pilipinas, kong mahal. Manalangin ulit tayo before we go to the Word of God. Salamat nga po, Panginoon. Salamat, Espiritu Santo, dahil nandito po sa aming pulong ngayong umaga, O Diyos. And so, Holy Spirit, be our teacher. Ikaw po ang aming guro. Ikaw po ang aming lahat-lahat. Give us wisdom, O Lord. Bigyan mo po kami ng karunungan para maintindihan namin yung mga gusto mong maintindihan namin ngayong umaga. Salamat po, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, ang ano ko po share ko is ngayong umaga ay napaka-easy po kaya sana nga po, ang sabi ni Sister Odette, makinig tayo para meron tayong mapupulot. So, ang basehan ko po ngayong umaga is from the book of Isaiah. Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin ko po dito sa aking Tagalog version. Isinilang sa atin ang isang bata. Ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Okay, kung nakinig tayo sa binasa kong a while ago, ano po, yung counselor sa English means, in Tagalog is tagapayo, right? Tagapayo. Yun ang gusto kong pagbubulay-bulayan natin, yung word na tagapayo. Ito po yung isang description ni Isaiah doon kay sa Panginoong Jesus bago pa siya napanganak na kung ipapanganak na si Jesus ay magiging isang tagapayo. Isa-isa lang yun na binigyan ni Isaiah na parang yung description po para sa Panginoong Jesus. Ito nga po, itong pagpanganak ng ating Panginoong Jesus ay nasabi na bago pa siya pinanganak. So, nasabi na ni Isaiah, yung isang propeta, he said it before, noon pa, before na pinanganak si Jesus. Di po ba lahat ng sa ating dito sa mundo, pag may pinapanganak, malalaman na lang natin baka lumabas na yung bata. Pero ang ating Panginoong Jesus, nasabi na ng propeta Isaiah na matagal na before na pinanganak siya. So, Isaiah gave his, yung prophecy niya about centuries ago, dekada, nasabi na niya, about, according to research, about 700 years before Jesus was born. Okay? So, Jesus was born around 4 to 6 BC. Alright? Based on historical estimates na yun. So from Isaiah's time to Jesus' birth, it is roughly mga 7 centuries. Okay? So, ito po mga Kristiyano, we see this long gap as showing how far advanced talaga ang Panginoon sa plano niya na i-reveal niya, sasabihin niya ang Messiah, which is Jesus. Okay? Bakit napakaraming pangalan ang sinabi ni Isaiah dito sa Isaiah 9 verse 6? Sinabi niya na, ulitin ko dito, sabi niya, tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, sabi niya, prinsipe ng kapayapaan. Nasabi yun ni Isaiah dahil maraming pangalan ang description ang sinabi niya about itong si Jesus para mailarawan ang ito nga, wonderful one, sabi pa niya, ang kamangha-mangha na tao. Okay? So, nasabi ni Isaiah yung mga yun para po mai-reveal yung personalidad ng ating Panginoong Jesus para maibunyag yung pagkatao ng Panginoong Jesus na ito. And then, gusto ko lang tingnan natin ngayong umaga, yung sabi niya ng counselor doon sa English, sa Tagalog is, he shall be called counselor. Tagapayo in Tagalog. Okay? So, ano ba ang description ng isang counselor? Ang isang counselor ay
nagbibigay ng top na karunungan bilang isang counselor. He is him who provides perfect wisdom. Okay? And a counselor also understands problems and concerns. Another one, a counselor is a trusted guide who will help others see clearly and choose wisely. Okay? So that is the description na binigay sa ating Panginoong Jesus. So bilang isang tagapayo si Jesus, nabalik po siya sa atin na available siya. He made himself available bilang isang tagapagpayo. He was always available. So actually, the name counselor speaks of wisdom. Okay? When wisdom is worthless, parang wala nang silbi ang wisdom. When it is not available, pagka wala na, when it cannot be applied to life, ang Panginoong Jesus became available as our counselor. Tingnan nga po natin yung Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Let's go there quickly. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Philippians chapter 2, 5 to 7. Okay, ito po. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Next verse. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. And then, in verse 7, nasaan ang verse 7? Okay, rather, ito, napakaganda po nito, rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant and being made in human likeness. Ang sinasabi po ni Paul dito is, sabi niya, look at Jesus. Sabi niya, tinan mo ang Panginoong Jesus. Kahit na nandun, he had everything. Because he is God, right? So he had everything. But he chose humility and service. Pinili niyang magpakumbaba. Pinili niyang naging isa siyang servant. See? So, ang sinasabi ni Paul dito is that that's how you should treat one another sa ating naman. This is for us. That is how we should treat one another just like Jesus. Nagpakumbaba po siya. He became humble and he became a servant. Alang-alang sa iyo at sa akin. Okay? So, true greatness comes through humility. Love, ang pagmamahal ay naipapahiwatig yan through service sa mga gawain and sa mga sakripisyo. Jesus willingly lowered himself, nagpakumbaba siya in order to help, in order to serve humanity, in order to save you, in order to save me. And so, bilang tagapayo, naging available po siya bilang isang counselor. He made himself available for the sake of humanity, para po sa inyo at sa ating lahat. Okay? So, para mailigtas tayo lahat sa diretsuhin na natin para walang pupunta sa impyerno. Di po ba? Amen? Praise the Lord. Isang ehemplo po na an example of how, kung paano po siya nagpakumbaba talaga is yung nung pinanganak siya sa sabsaban. Diba? Karamihan sa atin na ipanganak sa hospital, sa bahay na magaganda. Pero ang Panginoong Jesus, dahil po gusto niyang ipakita sa tao na He is a God of humility, He came in a manger, sa isang stable, sa isang lamang siya pinanganak. He came through po sa isang sabsaban siya pinanganak dahil nga po because of his humility. Kahit na isa siyang Panginoon pero he chose to humble himself and be born in a stable. Alam natin kung ano yung sabsaban, the stable, that is sabsaban. Ano yung mga nakatira doon, hindi po mga animals, may mabaho ang sabsaban in all this.
Pero that is what happened to Jesus. Doon din po sa Luke 2, 8 to 14, kung nagsusulat po kayo, basahin na natin ito, Luke 2, 8 to 14. Bawat taon, pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. Okay, I think we got the wrong dito po. I was trying to look at Luke 2, verse 8-14. Luke 2, 8-14. Malapit sa Bethlehem, may mga pastor na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Then, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganon na lang ang pagkatakot nila. And then, verse 9, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ng Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Verse 12, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Nakikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. And then 13, pagkatapos magsalita ang anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos at sinabi nila, verse 14, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Okay, let's go back kung paano sabi ko kanina, ang Panginoon nagpakumbaba siya, pinanganak siya sa sabsaban. At ito din po, ang unang nakaalam sa birth ng ating Panginoong Yesus ay ang mga shepherd, hindi po ba? When sinabi dito sa Luke chapter 2, bakit ang unang nakaalam na ipapanganak ang Panginoon ay ang mga shepherd? You know, it still speaks about humility. It still speaks about yung pagpapakumbaba. Para lang, bakit siya nagpakumbaba? Isa siyang Panginoon. Again, ang nasa isip ko kasi ng Panginoon is ikaw at saka ako. Para po tayo lahat ay maligtas. Ang unang-unang nasabihan or nakaalam po sa kanyang birth was the shepherds. Dahil po, ang mga shepherds, they are lowly, right? Mga nasa farm yan and all this. Pero sila pa itong pinili na siyang unang nakaalam sa mensahe na ipapanganak ang Panginoong Jesus. So, God's message is for the humble. Tayo din. Pag punong-punong tayo ng mga pride, hindi natin makakatch kung ano po talaga yung mensahe ng Panginoon. It is to the humble. If we would give up our being, so sometimes kasi sa atin, ang pride ang siyang nangunguna, kaya hindi natin maintindihan ang mensahe ng Panginoon. Pero ito nga po, the message of God is for the humble. Okay? Kaya yun po ang ginawa niya sa mga shepherd. Ito din po, Jesus is not just for the rich. Makita natin dito na ang Panginoong Jesus ay hindi po para sa mga mayaman lang. Siya rin po ay para sa mga mahirap at saka mayaman din po. Equal, pare-parehas po tayo in the sight of God, we're all the same. And He wants to save us all. Amen? Doon din po, sa Matthew 2, pero hindi ko na yun, we're not going to read that, but yun po yung kwento about the wise men. They were wise men, pero they traveled to go and worship Jesus. So winworship nila ang Panginoon. No matter how wise they were wise. And these people were Gentiles. Hindi sila Jewish, mga Gentiles. Nakagaya natin doon, Gentiles tayo, pero hindi na. Kung ang Panginoon ay nasa sa iyong puso at siya ang iyong, if Jesus is in you, then we're not Gentiles anymore. Amen? Okay, so Jesus was always available during His
ministry. Napakaganda po. He is available. Available po siya sa mga bata, sa mga adults. Available siya sa mga mayaman, sa mga mahirap. Available siya sa mga makasalanan. At saka, kagaya natin, available siya sa iyo, at para sa akin. So, as a counselor also, ang Panginoong Jesus, He came with answers. He is available and He also came with answers. May maraming may mga sagot din siya. Tayo ngayon, kung may mga tanong tayo ngayon sa buhay na to, ang tanging nakakasagot lamang po dyan ay ang Panginoon. Dito po sa Luke 2, 41 to 52, please bear with me, I'm almost finished. Luke chapter 2, verse 41 to 52, basahin po natin ito. Sabi ko kanina, as a counselor, ang Panginoong Jesus ay pumarito na nasa sa Kanya ang sagot. Okay? Nang pasimula ng 41 po, Luke chapter 2, Luke chapter 2, 41 to 52. Luke chapter 2, and from the kamay. Okay, yun. Luke chapter 2. Every year, Jesus' parents went up. Ayan, Luke chapter 2. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 44, please. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad ng araw hanggang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. And then 45, nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. And then 46, at nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus. Ito po, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupo kasama ang tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. And then 47, let me see that first. 47, namangha ang lahat ng nakarinig sa mga sinasagot niya sa kanyang katalinuhan. Ito po, sabi ko, bilang isang tagapagpayo, bilang isang counselor, ang Panginoong Jesus, dito natin makikita na meron po siyang sagot sa mga tanong. Ang mga kasama niya sa senaryo na to ay mga doctors, mga teachers, mga educated, hindi. Mayroon po siyang sagot sa mga tanong nila. Kahit doon sa chapter 3 ng John, yung patungkol po doon kay Nicodemus na marami siyang tanong, nasagot din po ng Panginoong Jesus yun. Diba? Kaya sabi ko, ang Panginoong Jesus bilang isang counselor, He came with all the answers. He also has an answer about eternity. About eternity, He has an answer about heaven, about hell, na sana po alam na po natin ito bilang isang mga nananampalataya na mayroon po tayong dalawang papupuntuhan lamang either sa langit o sa impyerno. At ito rin po ay nasabi po ng Panginoong Jesus, He has an answer about heaven and hell. And that's why as a counselor, bilang isang tagapagpayo, counselor, He came with all the answers. Siya po ang sagot ng mga tanong natin sa buhay. Amen. Another one, as a counselor, He came with assurance. Assurance means He came with an assurance, katiyakan, for sa mga nawawalan ng pag-asa at sa mga makasalanan. Siya po yung tagapagpayo. He came with an assurance for all the hopeless and for all the sinners. Okay? He brought a message of love. Pumalito pa siya na ang mensahe niya ay patungkol po sa pag-ibig. Amen.
in John 4. Ang kwento doon po sa John 4, I'm not going to read that. Ang mensahe po niya ay patungkol po sa isang makasalanan na babae, yung nakasalubong niya sa isang tubigan or kung saan sila umiigib ng inumin. Meron siya nakasalubong doon na babae at doon po ay pinakilala niya dahil sa pagmamahal niya, pinakilala niya na siya ang Messiah dahil po sa pagmamahal. God is a God of love and He wants to save everybody. Yan po yung isang rason kung bakit siya na naging nagpakatao dahil po sa pagmamahal niya because of His love to humanity. And then also the story about Zacchaeus. Hindi po ba si Zacchaeus isang manluloko, sabihin na lang natin. Anong ginawa ng Panginoong Jesus sa kanya? Dahil po sa pagmamahal niya, na-save din si Zacchaeus. No matter what. And then yung dying faith, yung tatlong cross sa Calvario, meron pang at the cross during the crucifixion, there were 3 crosses in there. One of them was saved because of the love of God to humanity. Kaya ako po sinasabi na bilang isang counselor, He came with the assurance for the hopeless and sinners para po sa lahat-lahat. Okay? Jesus brought hope to those who do not have hope. Siya po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. That is the Jesus we are serving. Walang problema na mabigat po sa Kanya. Siya yung He can solve it because that is what He promised. He can solve it because He loves us. Because He loves you, because He loves me. And so there is no problem so difficult for Him. He loves us so much. Amen. He reaches out to the hopeless. Sa mga nawawalan ng pag-asa, He is there for you too. He is there for everyone. And so this Christmas, siya po yung pag-asa natin at siya po yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung nawawalan man tayo, He is. That is what He is. He is our counselor. Yung po yung pre-prophesy ni Prophet Isaiah that He will be our counselor. At sino ba ang tatakbuhan natin kundi ang Panginoong Jesus? He is the one. Siya po yung kailangan natin sa buhay na ito. Amen. So, ang sineselebrate natin ngayong Christmas na ito is more than a miracle birth. You know, siya po yung, He was a virgin-born Savior, but He is the answer to all the questions. He is the answer. Siya po yung kailangan ng tao sa ngayon at ngayon. Okay? Yung mga answers na lahat ng hope, lahat ng mga questions, as I've said, siya po ang kasagutan. So, mga kapatid dyan sa Pilipinas at dito sa ating Canada, ang mga problema natin at mga bigatin, let us bring it to Him dahil He is available. And there is an assurance that He indeed is the answer to everything. His wise counsel will guide us through them all. Amen. Pasalamat tayo at natagpuan tayo ng Panginoong Jesus. Sana po this Christmas time, ang gift natin po sa Kanya is yung ibigay natin ang buong nating buhay sa Kanya. Amen. Hanggang doon po mga kapatid, I hope na meron po kayo natulog kahit po it's really short, but then balik-balikan po natin yung salita ng Panginoon. Ang Panginoon natin, His words will not return to Him void. It is going to work in our lives while we embrace it. Amen. Manalangin po tayo in closing. I would like us to close in prayer. Panginoon, salamat nga po. Ikaw ang aming counselor, O Lord. We thank you so much, O God. Thank you for the power of your words, O Lord. Itinataas ko po, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Pilipinas, dito rin po sa North America. Lord, ikaw po ang sagot sa lahat ng aming mga tanong. Salamat for the assurance, O Lord, that you are with us. Thank you, Lord, that you are available all the time. Available po, Panginoon, para po sa aming lahat. And that, Lord, salamat ulit na remind mo po sa amin na ikaw ang aming pag-asa, O
Lord. We thank you so much. Bless us all. Bless all our brothers and sisters in the Philippines, O Lord. Itong mga inmates po, O Lord, thank you dahil ikaw ang kanilang pag-asa sa buhay na to, O Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. I'll give it back to the MC.